Mga kapuso, ingat po sa pagbili ng inuming pampalamig dahil posible raw na ilan sa mga ito ay ginagamitan ng magic sugar na masama sa ating kalusugan. Nakatutok si Jamie Santos. Tuwing tag-init, patok sa mga Pinoy ang mga pampalamig. Tangalo. Nakaka naman yung lamig, nakakawalang pagod. Paalala uli ng DOH, mag-ingat sa mga pampalamig na posibleng ginagamitan ng mga illegal artificial sweetener o magic sugar. Taong 2007, naglabas ng advisory ang Looy Bureau of Food and Drugs na nagbabawal sa pagtitinda at paggamit ng magic sugar dahil sa sangkap nitong maaring pagmulan ng cancer. Posible rin daw itong magresulta sa pagkahilo at pagsama ng pakiramdam. Kung kayo ay gagamit nito, you need to be duly warned that there have been studies na hindi mahusay ang epekto nito sa katawan ng tao. Ito kasi ay ini-smuggle in, hindi sila nire-register as food with the Food and Drug Administration. Sa Divisoria sa Maynila, siniguro ng mga vendor na ligtas sa kalusugan ang kanilang mga tinda. Hindi raw sila gumagamit ng magic sugar kahit pamahalang refined sugar dahil maging sila umiinom ng kanilang mga ibinebenta. White sugar po. Minsan brown kasi mura lang yung brown eh. Opo. Opo. Siyempre iniinom po namin kasi iniinom din po namin, di ba? Anong ginagamit mong asukal? White? White. Di ba medyo mahal ang asukal ngayon? Opo. Pero okay lang. Opo, okay Hindi lang. kayo gumagamit ng magic sugar? Hindi. Bakit? Bawal. Bawal po. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Binatikos ng US State Department ang umano'y talamak pa rin katiwalian sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Sa 2009 Human Rights Report ng State Department, sinabi nitong di raw naipatutupad ng maayos ng gobyerno ang mga batas laban sa korupsyon. Hindi rin daw madaling makakuha ng mga impormasyon sa gobyerno, lalo na kung ito'y konektado sa mga anomalya o irregularidad. Dumami rin daw ang mga kaso ng krimen at paglabag sa karapatang pantao dahil daw sa katiwalian sa ating criminal justice system. Sagot naman ni Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar, marami na raw na ipatupad na reforma kontra katiwalian ng gobyerno at sana raw ipagpatuloy ng susunod na administrasyon ang kanilang sinimulan. Hindi po siyempre magpapahuli ang mga taga-Gensan para sa bakbakang Pacquiao-Cloti. Pero dahil sa power crisis sa Mindanao, di pa rin tiyak kung walang brownout bukas sa Gensan. Nakatutok doon live si Sherry Ann Torres. Sherry. Yes, Chigi, ngayon palang ramdam na kung gaano magiging kasing init ang pagtanggap ng mga taga-General Santos City sa Pacquiao-Cloti fight bukas. Sa bungad ng Gensan, nagkalat na ang mga poster na nag-aanyayang panuorin ng the event bukas. Ang mga bar at restaurant, kanya-kanyang gimmick din. Ang bar na ito, 250 pesos ang singil sa pagkain kasama na ang panunood ng laban. May ilan naman nakakuha ng 150 pesos na tiket. May libre ng pagkain at inumin. Mas pinili niyo yung magbayad kaysa pumunta sa mga libre yung viewing, screening? Kasi doon magulo ang daming tao kasi. Marami ang tao, sobrang dami ng tao. Kaya mas maganda yung medyo may privacy para komportable kang manood. Habol din ng mga taga rito ang paniniguro ng mga establishmento na di mapuputol ang panonood nila oras na mag-brownout bukas. Alas 3 ngayong hapon, sinimulan ng ihanda ang Lagaw Gymnasium para sa libreng panonood naman ng mga di kayang bumili ng tiket. Nasa mga barangay na ang libreng tiket at pinamimigay na sa mga gustong manood. Pero hindi lahat nabigyan ng tiket. In most cases, when I was not with the ABC, I was not informed and the ticket is being given to their leaders here, their BL. Ang mga tricycle driver naman nasabihan na may bayad din ng tiket sa gym. Kaya ang desisyon nila, makinig na lang ng laban sa radyo sakaling mag-brownout bigla. Si Aling Junisha, puno naman ng pag-aalala sa laban ng anak. Mas pinili ni Mami D na manatili sa kanyang bahay kaysa sumama sa anak sa Texas. Sabi ko sa kanya, ang tao, makasabi, ang ibang tao, mayroong ibang tao ngayon, si laban pa man, mayroong malakas ka pa. Huwag kayo makinig sa iba. Pakinggan mo ang payo sa nanay nyo, sabi ko.
Jiggy, katatapos nga lang ayusin nitong Lagaw Gymnasium. Ito ay may capacity na 8,500 pero dinagdagan nito dahil nga baka dumagsa ang mga tao dito. Yung widescreen na nasa likod ko ay papalitan daw ng mas may mataas na kalidad. Samantalang sa labas ay maglalagay sila ng mga TV screens dahil na rin sa inaasahan na marami pang tao na darating bukas. Jiggy? Maraming salamat, Sherry Ann Torres. Lalong tumindi ang Kapuso Star Power sa pagpirma ng kontrata sa GMA ng mga bago at datihan ng talents. Yan ang chika ni Lars Santiago. Noong Miyerkules, pumirma sina Ogie Alcacid at Lavi Po ng kontrata sa GMA kasama ang manager nilang si Leo Dominguez. Pumirma naman para sa panig ng GMA ang mga opisyal ng network. Mahirap iwanan ng isang stasyon na, di ba, dito ka na lumaki kahit di masyado lumaki. Di ba? Tumanda siguro ng konti. Sina TJ Trinidad, Era Madrigal, Bubbles Paraiso, Ina Asistio at Raymond Gutierrez. Mga artistang minamanage ni Annabel Rama. Lumagdas rin sa GMA contract. Nauna nang pumirma si Richard Gutierrez noong nakaraang linggo. Marami rin akong hinihingi na pinag-isipan din nila kung ibibigay. Pero sa awa naman ng Diyos, okay naman kami ni Attorney Golson, Mr. Duabit, sa Annette, nag-usap-usap. Pumirma din ng kontrata si Mark Bautista, kasama ang manager niyang si Veronique Del Rosario. Hindi naman talaga to na parang lumipat ako, pero bumalik lang ako kasi actually dito nga ako nag-start. Sinundan si Mark sa pagpirma ng Starstruck 5 Final 14. Nagdaos ng isang press conference pagkatapos ng pirmahan. Masaya ako kasi like it's the start now. Pumirma sina JR at Kyla kasama ang manager nilang si Arnold Vigafria. Ang apat na hosts ng Star Talk na sina Joey De Leon, Boots Francisco, Rikilo at Lolit Solis. Pinatunayan ni Katrina Halili na hindi totoong iiwan na niya ang GMA dahil pumirma siya ng bagong kontrata kasama ang manager niyang si Romel Gacho. Kasabay pumirma ni Katrina si Jano Gibbs. Siyempre po masayang-masaya ako, di ba? Para pagsilbihan ko yung network na gumawa sa akin. Saka dito ako nagsimula. 6 years na nga. Ang mga namumuno sa network, masaya sa muling pagpirma ng mga dati ng talents ng GMA at ng mga bagong kapuso. Yung mga dati natin nagre-renew at maraming mga bago. Yeah. And we're very happy about that. Nagpapasalamat tayo sa kanilang lahat sa patuloy nilang tiwala sa impilan at sa lahat ng mga kapuso. So yes, tuloy-tuloy tayo. Of course, we're very happy. We talk to them and then they express naman loyalty to the network and to the shows that we are producing for them. Dumadami talaga tayong mga kapuso. Mas masaya, mas madami. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Susunod, mga pagdarao